for them to denounce before the nation, before the Senate, sasabihin nila, sa mamamayang Pilipino, nagsisinungaling itong mga nandito. Hindi kami Communist Party of the Philippines, NPA supporter, and NDF. Bilang pagpapatotoo, kinukundina namin ang karahasan, terorismo, at lahat ng mga distraksyon ginawa ng CPP, NPA, NDF at nananawagan kami sa mamamayan na itakwil natin ang CPP, NPA, NDF at maghanap tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagreforma ng ating pamahalaan. Why can't they do that? Sana tapos na kagad. Period. Nag-declare na pala na hindi sila CPP, NPA, NDF at tinatakwil na nilang CPP, NPA, NDF and besides, sabi nga nila, kinukundina na nila ang karahasan. That's the reason bakit kailangan tayong magkaroon ng malinaw na perspektiba. Ang nakakalungkot lang, hindi kaagad ito maintindihan kung isang beses lang ng mamamayan. And many government officials nag-aalangan na i-expose ito. I'm happy for your media outfit, for your platform that you are discussing these things. December 26, CPP muna. Tapos mga 3 months after, March 29, binuo ang New People's Army, NPA sa Central Luzon. And then, ang National Democratic Front, binuo din siya mga 1974. Ang CPP ang siyang namumuno. Ang NPA ang siyang kanyang hukbo or army na naglalayong ibagsak ang gobyerno. Ang NDF, ito yung kanyang sectoral organizing arm sa mga na iba't ibang sektor upang mabuo ang lakas ng organisasyon ng mamamayan. Ang CPP ang nagpasabog ng Granada sa Liberal Party Rally noong 1971 yata, 71 Plaza Miranda bombing. Ito ay open knowledge na kinonfirm na ni former General, retired General Victor Corpus na naging bahagi din siya ng CPP, NPA, NDF during his time when he defected to the CPP, NPA, NDF. At pangalawa, marami ng mga kadre na nakakaalam nito, ng mga kagaya namin, na ang nagpasabog ng 2 granada sa Liberal Party Rally noong 1971, na the infamous Plaza Miranda bombing, was orchestrated by Joma Sison and the CPP, NPA so that mapuwersa si Pangulong Marcos na magpatupad ng extreme measures under martial law. And calculated ni Joma na pag may martial law, pwedeng magkaroon ng tinatawag na revolutionary upsurge o yung pagdaluyong ng puwersa ng mamamayang kikilos para labanan ang pagsupil sa kanilang mga fundamental rights. Hindi siya nagkamali doon. Kaya nga sabi ni retired General Victor Corpus, si Joma ay brilliant. Brilliant on the notorious side. Brilliant sa kasamaan kasi. Sana ka nakakita na civilian yung nagrarally, pasabugan mo ng Granada at upang matulak mo ang kalaban sa pamumuno ni Marcos, ni Pangulong Marcos, para supilin ang mga mamamayan at in that way, magkakaroon ng daluyong ng puwersa na ma-organize. Hindi naman siya naging official member kung hindi naging ugnayan siya or facilitator ng meeting ni Joma Sison at ng ilang kadre ng CPP na nagbuo ng partido pero wala silang hukbo. Ang hukbo nila ay sina Bernabe Boscaino. Bernabe Boscaino was part of HMB, Hukbong Mapagpalaya ng Bayan sa Central Luzon, na tumiwalag sa PKP. Kaya wala silang linya, pareho silang naghahanapan sa isa't isa, walang partido na namumuno kina Dante, kina Bernabe Boscaino, wala namang hukbo sila Joma Sison. Si Benigno Aquino, Ninoy Aquino ang nag-facilitate ng meeting na yan. Ang CPP, NPA, NDF sa tinatawag niyang White Area Operations o yung infiltration of the urban sectors, universities, colleges, factories, barangays, church, offices, halos lahat na infiltrate niya. Particularly sa tanong na yan, sa government side. Ang ginagamit na bihikulo ng CPP, NPA, NDF organization para makapagmaskara, itong tinatawag na COURAGE, Confederation for the Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees. At ang namumuno ng COURAGE at ang nagbubuo ng COURAGE, mga kadre ng CPP. Pero hindi sila umaamin yan, nagtatago sila dyan sa bilang leadership ng COURAGE. Ini-infiltrate nila ang 37 agencies of government. Ang pinakamalakas na recruitment ng COURAGE para makapagbuo ng underground, may underground component itong COURAGE. Ang underground component niya, MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. Ang COURAGE, ito yung legal front.
na ginagamit ng CPP as recruitment agency. Ang kanyang core group for underground building na dumudugtong sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF, MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. And then may Communist Party din na pumapasok sa Courage. Ang out of the 37 monitored government agencies na ginagapang tinatayuan ng chapters ng Courage, ang pinakamalakas sila sa NFA, National Food Authority, National Housing Authority, sa DSWD, at least mga siguro 8 government agencies, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform. Ang nakakabahala nito kasi ito ay mga government employees, mga plantilla, position employees, pero ang kanilang loyalty wala sa mamamayan. Yung mga namumuno nito, ang mga organizations na ito at ang kanilang leaders ay lumalaban sa gobyerno. Ang pangalawang recruitment nila sa mga government hospitals. Ito naman ay tinatawag na Alliance of Health Workers. Ibig sabihin po, ang lahat ng mga halos government hospitals, ang mga nurses, doctors, and mga health workers natin, nagiging vulnerable din sila sa infiltration and radicalization ng CPP gamit ang vehikulo ng Alliance of Health Workers. At yan ay malakas sa Philippine General Hospital, National Kidney Institute, Lung Center, Philippine Heart Center. Ang pangatlong infiltration sa government, ito yung sa Alliance of Concerned Teachers. Kasi you have around 800,000 public school teachers. Ang nag-o-organize ng kanilang mga organizations dito ay CPP sa pamamagitan ng ACT. At sa loob ng ACT, mayroon kang underground organization na tinatawag na Kaguma, Kalipunan ng Gurong Makabayan, na konektado sa pagsusulong ng armadong pakikibaka ng CPP, NPA, NDF. Ganon din sa Alliance of Health Workers, mayroon kang MASAPA, Malayang Samahang Pangkalusugan. Ibig sabihin, Makabayang Samahang Pangkalusugan. Ito naman ang underground. Pag sinabing underground, ito ay kumikilos, dumudugtong at sumusuporta sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF. That is how they deceive and that is how they infiltrate our sectors. Nakakabahala itong situation na ito kasi pag hindi mo ito nabunyag, baka magigising na lang tayo. Ang ating mga 1.7 million employees, sympathizer na o recruited na sa CPP, NPA, NDF. So they pretend to be advocating for issues related to the health sector, but ang leadership niyan, mga kadre at mga underground. And the same modus operandi sa party list. The same modus operandi sa League of Filipino Students, Anak Bayan. So, malinaw na if this will not be explained thoroughly and sustained sa mamamayan natin, even the government, hindi ito masyadong naintindihan. By virtue of doctrine and orientation, and by virtue of practice, you cannot be nominated, much less be seated as party list ng CPP sa 5 party list niya na pinapayungan ng Makabayan Bloc. Bayan Muna. Bayan Muna was created by the CPP, yes. Led by the CPP, yes. At ang namumuno at nagkukumpas mga Communist Party cadre, opo. Next, Anak Pawis. Si Kasilaw, taga Davao din dati, hindi ito nanalo ngayon. ACT Teachers, Gabriela Women's Party, at Kabataan Party. All of these were created by the Communist Party, led by the Communist Party, and they are being organized purposely to serve as a recruitment agency and open facilitators ng pagkilos sa underground. Kaya nakakabahala ito kasi Kongreso ang kanilang ini-infiltrate. Sila Sarate, malinaw yan. Doon pa sa Davao, kasabwat na yan ng CPP kasi member siya ng Regional Urban Party Committee sa Southern Mindanao Region. The rest, lahat ng ito na nakaupo dyan, they are part of the Communist Party leadership in their own sectors na nanandun sila. Leaders din sila ng CPP sa sektor kung saan sila. Halimbawa, si Gaiti, leader siya ng National Employees Bureau. National Government Employees Bureau is the CPP unit operating sa pagkumpas ng infiltration sa mga government workers. And then si Brosas, leader naman siya ng National Women's Bureau. Hindi naman silang pinuno, but they are part of it. So ibig sabihin, hindi sila armado, direkta. But they are advocating, supporting secretly, and conniving and conspiring para isulong ang armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF going to the root of open organizations so that they can recruit people and ultimately build
underground cells that will support the CPP, NPA, NDF. That is how they operate. Kapag na-infiltrate ng CPP, ang ating Kongreso at mga government offices, nakakakuha siya ng pundo. For example, sa Congress, every congressman or every congresswoman, may budget yan na 68 million. The 68 million, kung itotal mo, mga 400 plus million yan. You can just imagine kung paano nila dudoktoran yung mga papel, yung mga consultants, lahat, at basta maliquidate lang nila yan. So, you can imagine na mayroon ka mga CPP kadre na naglalayong ibagsak ang gobyerno sa pamamagitan ng marahas na pagkilos, ngunit mayroon siyang component na nagkukunwari na nakakapasok sa yung gobyerno mo at nakakapasok mismo at the very core of Congress, and yet you're spending money for them. That's number one, pundo. Number two, masabotahin nila ang programa ng gobyerno. You can just imagine how they prevent yung deliberation sa budget, pahirapan hanggang madaling araw, lugmok ng mga cabinet secretary. PNP, pinapahirapan yan hanggang madaling araw yan para lang makapagtanong ano-ano. That is part of sabotaging government program. And number three, makapag-build ng alliances. So you can imagine, kinakampihan sila ng kapwa kongresista because legitimately nandun sila. But hindi nila inaamin na dapat inaamin nila ako ay bayan muna. At the same time, Communist Party din ako. Bakit nahihiya sila? What's my proof? Hindi nga sila sumipot kahapon eh. For them to denounce before the nation, before the Senate, sasabihin nila, sa mamamayang Pilipino, nagsisinungaling itong mga nandito. Hindi kami Communist Party of the Philippines, NPA supporter, and NDF. Bilang pagpapatotoo, kinukundina namin ang karahasan, terorismo, at lahat ng mga distraction ginawa ng CPP, NPA, NDF at nananawagan kami sa mamamayan na itakwil natin ang CPP, NPA, NDF at maghanap tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagreforma ng ating pamahalaan. Why can't they do that? See? Sana tapos na kagad. Period. Nag-declare na pala na hindi sila CPP, NPA, NDF at tinatakwil na nilang CPP, NPA, NDF, and besides, sabi nga nila, kinukundina na nila ang karahasan. That's the reason bakit kailangan tayong magkaroon ng malinaw na perspektiba. Ang nakakalungkot lang, hindi kaagad ito maintindihan kung isang beses lang ng mamamayan. And many government officials nag-aalangan na i-expose ito.